Magandang gabi po muli mga kasambahay at tulad ng aking nabanggit, ang kasipagan po minsan ay nagdudulot po ng hindi ata kagandahan. Mr. Reza Ignacio, ikaw ay hindi pinasweldo dahil sa iyong kasipagan. Paano ba ikwento sa amin ang iyong buhay? 9 months po ako sa Riyadh. Yung first 3 months ko po, magandang sweldo ko. Binibigay niya po ng buo, 1.5. Tapos yung 100 po, kinukuha ko. Ang hinuhulog lang niya sa pamilya ko is 1.4. Kasi po, yun ang pambili ko ng personal things ko. Tapos, nung unang 3 buwan, buo po. Pero nung after 4 months po daw, sabi niya, kailangan ko po daw magpondo ng 3 months. If ever na gusto kong umuwi, meron po siyang maiiwan sa kanya sa mga ginastos niya sa akin papunta sa Riyadh. Teka muna, umpisa natin sa umpisa, Apo. Mr. Reza Ignacio. Anong trabaho mo sa Riyadh? DH po, domestic helper. Domestic helper ka. So, sa isang private residence ito? Apo. Okay, so kwento ngayon. Ang Tap, usapan ninyo, 1,500 riyals every month po. every month. Okay. Tapos po, nakasaad sa kontrata is lahat ng personal things ko, sagot ho nila. Pagdating ko ho doon, hindi ho daw. Ilan ang members ng household? 6 ho sila. 6. Nakasaad sa kontrata is 4 lang po. Okay. May bata Opo, 4 po yung bata. at saka mag-asawa. Opo, Okay. bali 6 sila. Tapos po, pagdating ko po doon, yun nga, So, first month, second month, third month, okay po. monthly, binibigay sa yung 1,500. Opo. Okay? Yung 1,400 riyals, pinapadala mo sa pamilya mo. Opo. 100 na iwan sa'yo na kahit na part of the contract ay yung mga personal na toiletries mo, ipoprovide ng employer, pero bumibili ka pa rin. Opo, para wala na lang pong usapan. Maganda naman ho yung usapan namin na gano'n. So, 6 na tao ang sinisilbihan mo. Opo. Pinaglilinis ka ng sasakyan. Hindi po. May negosyo po siya sa bahay. Okay. 6 na pala pag ang bahay niya. 6 story, ah? Opo. Okay. Na kailangan mo linisin kahit na hindi nagagamit. Dahil maalikabok sa Riyadh, talagang may dust storm. Araw-araw mo linisin yun. Araw-araw halos meron din ho siyang order. Ilan kayong katulong doon sa 6 na palapag na bahay? 2 lang po. 2 lang. Opo. Ako naglinis sa first floor, sa kusina rin ho ako. Tapos pati sa second floor, ako rin ho. So, hati kayo. Hati ho Tatlong kami. story sa'yo, yung 3 ho sa kanya. kapwa mo Pilipino yan. Opo. So, 2 kayo 2 ho Pilipino. kami. Okay. Tapos, nung after ho ng 4 months, sabi ho niya, nagsweldo ako ng kumpleto. After 4 months naman, sabi niya sa akin, kailangan ko ho raw magpondo ng 3 months. Sabi ko, bakit ako kailangan magpondo ng 3 months? Eh, wala naman nakasawad sa kontrata ko na dapat ako magpondo sa inyo. Para saan yung pondong 3 months? In case po daw na, yung sa ginamit ho niya sa mga processing fee ko dito sa Pilipinas, binayad niya sa agency ko sa Riyadh, tsaka yung agency ko rito sa Pilipinas. Sabi ko, hindi ko sagot yun. Kayo ang may sagot nun kasi kayo ang nangangailangan ng mga trabahador nyo. Hindi, nasa batas yun na dapat Opo. employer ang Magbayad. sasagot doon. Okay. Tapos, sabi ko, o sige, para walang usapan, kunin nyo yung 3 months ko ulit. Eh, nung... So, pumayag ka rin, ha? Opo, pumayag na rin Kahit po na ako. hindi angkop yan sa iyong kontrata, Opo, ayon sa ating POA Standard of Employment, di ba? Opo. Dapat employer yan. Pero, bakit ka na pumayag? Para nang po sabi ko, pondo ko na rin sa kanila, na in case na uuwi ako, meron akong maiuwi na pera sa pamilya kong buo. Ang ibig mo sabihin yung pondo na binabawas sa iyo kabuuan, di ba? Ibibigay din po daw after ng kontrata ko. Kumbaga, pondo lang ho daw yun. So, hindi yun ang kapalit nung ginastos nila Opo. sa iyo? Kung in case lang po daw na hindi ko makumpleto yung 2 years contract ko, yun daw ang kabayaran ko sa kanila, sabi naman niya. So, parang gano'n ang, parang hindi pondo yan, parang ban. Oh, ban ho sa, na parang Na uuwi kailangan ka. tapusin mo yung 2 years contract. Baka kasi mag-jump ship ka. Opo. So, anong nangyari na? Tapos after yung 4 months ko po, nag-iba na pong ugali ng babae. Halos
Magluluto kami, 2 baso lang. Pagka naubos nila yung pagkain, hindi na ho kami halos makakain kasi konti na lang yung kanin. Konti na lang yung ulam. Kung magluluto naman ako, aalis sila, hindi ho namin masabi. Wala nang ulam, wala nang kanin. Hindi na ho kami magluluto. Lilinisin na lang namin yung bahay para matapos namin agad at makatulog kami ng maaga. Ngayon, sabi ko naman, paano kami makakapagtrabaho kung kumakalam naman ang sikmura namin? Wala kaming lakas. Pagkagising mo ng 5 o'clock, dire-diretso ka na sa trabaho. Itong paghihigpit nila sa pagkain, ito ba ay sa iyong pag-aakala, ito ba ay sinasadya nila o baka naman talagang naapektuhan na rin ang kanilang negosyo, medyo konti na rin ang kanilang kinikita, kaya parang nagtitipid sila ng hindi sinasadya? Hindi po talagang ganyan po daw yung babae. Sabi nung nakaraan ng mga katulong, kasi nakakwentuhan ko po bago sila umalis. Medyo pagka tumatagal ka na, ano-ano raw na yung babae, nag-iiba na po raw yung ugali. Hindi ko po pinansin nung una. Kung kailan tumatagal ka, mas lalo kayo sumisipag di ba? Opo. Bakit parang yung kasipagan nyo ngayon, binabawasan naman kayo sa pagkain? Yun nga po ang ano ko sa kanya, kaya po humingi ako ng tulong sa kapatid ko. Nung natapos ko na po yung pondo, 6 months na po ako doon, nagsalita po ako sa amo kong babae na gusto ko na lang umuwi. Kasi sinabi niyo rin sa akin na kung matapos ko yung pondo, kung gusto kong umuwi, makakauwi ako. Sabi ko. Pero pag makakauwi ka, payagan ka nilang umuwi, may iwan yung pondo mo. Opo, yun po ang So payag ka naman doon? Opo, payag na po ako noon. Para makauwi lang ako. Tapos po, sabi niya, hindi, sabi niya. Tapusin mo ang kontrata mo, sabi niya sa akin. Ayun, mula po nung nag-open po ako sa kanya na gusto ko nang umuwi, halos lahat na po ng bahay, mga orders niya, ako na po ang gumagawa. Pinapanigan niya po yung kasambahay na Pilipina na huwag ka na masyadong magtrabaho, siya na lang. Pinaparusahan niya po ako. So ikaw na lang lahat ng halos po, pati negosyo. Kung minsan matutulog po ako, 3 o'clock na po ng madaling araw, nagluluto ako ng mga negosyo niya. Kasi alam ko na po lahat ng mga negosyo niya eh. Ngayon, sabi ko sa kapatid ko, humingi na po ako ng tulong kasi ang payat-payat ko na po. As in, kung minsan nahihilo na po ako sa sobrang pagod. Sabi ko sa kapatid ko, hindi ko na kaya, tulungan mo ko. Yung binabanggit mong kapatid mo, nasaan siya? Nasa Pilipinas po. So paano kayo nagko-communicate? Nagte-text lang po ako, nakatago po yung cellphone sa katawan ko. Kasi wala po akong Saudi SIM. Kinukuha po niya yung cellphone ko. Sabi ko, hindi. Yun na lang ang means ng communication sa mga anak ko, sa pamilya ko. Para may communication lang kahit sa text lang po. So kapatid mo na nasa Pilipinas ang bali pinagsusumbungan mo? Apo. Hindi ka ba nagkaroon ng pagkakataon lumabas, magsumbong man lang sa kapwa mo Pilipino Hindi sa po Riyadh kami- o kaya sa ating embahada o kaya sa Polo Office? Hindi po kami pinalalabas sa bahay. Pati Saudi SIM po, hindi ko makontak ang Polo kasi po, wala po kaming Saudi SIM. Ang Saudi po kasi, kung wala ka ring ikama, hindi ka rin po makakagamit. Hawak po nilang passport ko, ikama ko. Hindi po nila pinahawak sa amin. So 9 na buwan, hindi ka nila pinalabas? Lalabas lang po ako pagka pupunta ako sa nanay niya, magluluto po pagka may party. Yun lang po. So, I mean, yung lumabas talaga na nakisalamuha sa kapwa mo Pilipino? Hindi po. Wala po kaming day off. Wala po kaming day off doon, kaya bawal na bawal. Pagka lalabas po kami, kasama ho namin yung amo kong babae. Tapos pag kami dumarating ng mga Pinoy, gusto kong humingi ng tulong, pinaakit kami para hindi ho kami makapag-usap. Yun ho ang ginagawa niya. Tapos kaya po sabi ko sa kapatid ko, hindi ko kaya dito. Humingi ka ng tulong sa OWA. Tapos ang ginawa po niya, humingi po sa POEA. Tapos transfer po siya sa OWA. Tapos nakipag-connect po ang OWA sa Polo sa Riyadh. Okay. Tapos ang ginawa po ng kapatid ko, hindi pa po siya na-satisfy doon. Nag-search po siya sa internet. Humingi po siya ng tulong kay
sa Blas Ople Center. Okay. Ito, it's Ople, no? Opo. Tapos, ang ginawa naman po ng ng Blas Ople Center, humingi po ng tulong kila Senator Villar. Tapos, sila Senator Villar po, nakikipag-contact sa Polo. Paano kaya paano, sinong kumontak na sa'yo doon sa ano? Paano ka nakalabas sa Riyadh? Nung nung November 4 po, lumabas po ang complaint sa amo ko. Lumabas ka? Yung complaint po niya sa Philippine Embassy. Ang tinawagan po ng Philippine Embassy, yung agency ko ron, yung Al-Saidan. Ang Al-Saidan po, tinawagan ng amo ko. Pero all the while na yung kapatid mo pumunta sa POA, sa OWA, at yung OWA at POA kinontak ang Philippine Embassy, wala pa rin kumukontak sa'yo? Wala pa po. Ang ginawa po ng Polo, kasi po wala po talaga akong communication sa kanila. Ang ginawa ko ng Polo, ang kinontak ang Al-Saidan. Ang agency ko po sa pinaka-broker mo sa Riyadh? Opo. Okay. Yun po ang kumontak sa amo ko. Tapos yung amo ko po, nagtanong sa akin, meron ka bang ginawang complaint? Wala, sabi ko. Baka ang kapatid ko, kasi nagsumbong ako sa kanya na 3 months, alam mo naman na 3 months na wala akong pinadadala, may pamilya ako, may anak ako. So nung tumawag ang embassy sa broker mo, yung broker mo, alam na doon ka sa employer, so Opo. tinawagan nila yung employer. Opo. Kinonfront ka nung amo mo? Opo. Yung babae, yung lalaki? Yung lalaki po ang nakipagkumpronta sa akin. O, hindi ka naman inaway o pinagalitan? Hindi po ako inanuhan. Nagtatanong siya ng mahusay. Sabi niya sa akin, nag-complain ka ba? Hindi ako, ang kapatid ko. Inutusan ko siya kasi pagod na ako sa bahay niyo. Yes. Ako. Tapos alam mo naman, may pamilya ako, 3 months ako hindi nagpapadala. Nag-aaral ang mga anak ko, nagsususo ang bunso ko. Hindi ako nagpapadala ng pera. Saan sila kumukuha? Kaya sabi ko sa kanila, mag-complain na lang sila ron sa Pilipinas. Ang ginawa ho niya, umalis ho siya ron sa kwarto. Doon ho kasi kami nag-usap. Opo. Kwarto mo, kwarto niya? Kwarto po niya. Pinapasok po niya ako doon. Pinatawag ka niya? Opo. Andun yung asawa niya? Wala po. So mag-isa lang siya? Opo. Haram po sa kanila yung ganun eh. Mag-usap ang lalaki tsaka sa babae. Siya ho nakipag-usap sa akin. Parang nag-ano-ano yung babae. Nagalit sa akin, lalo. Tapos ang ginawa ho nung amo kong lalaki, para sabi niya sa akin, ibibigay ko lahat ang 3 buwan na sweldo mo, ibibigyan kita ng SIM, babayaran ko lahat ng mga ginastos, personal things na kinuha namin sa inyo, mag-stay ka lang. Ikabilin-bilin po ng Blas Ople na huwag daw akong tumanggap na, ng kahit na ano. Kasi ground ko na yon para makauwi. Kabilin-bilin na, paano mo nalaman yung bilin ng Blas Ople Center? Nag-text po yung kapatid ko. Na kung sakaling kausapin ka pagpatuloy magtrabaho, umayaw ka na? Opo. Okay, so... Huwag kang tatanggap ng pera, huwag kang tatanggap ng kahit na ano. Talagang kinulong niya po ko sa kwarto niya nung oras na po kami. Tapos bumalik na naman po siya. Sabi niya sa akin, sige, pauuwiin na lang kita, sabi niya. Pero gumawa ka ng promissory note. So ano yung promissory note na paggagawa? Kailangan ko po raw magbayad ng 6 months na sweldo ko para makauwi ako. Yun daw ho yung ginastos niya sa akin nung papuntahin niya ako sa Riyadh. Sa takot, yung kapatid ko ho, na pangalawang bunso, nasa Riyadh ho, kararating pa lang ng September. Gusto niya, siyang magbayad dun sa mga ginastos niya. Sabi ko, hindi pwede. Kasi may placement yung kapatid ko, na dapat niya rin bayaran. Problema ko to, ba't ko isasali ang kapatid ko? Sabi ko. Ang ginawa ho niya, tinakot niya ako. Alam mo, marami akong connection dito kasi doktor ho siya sa King Faisal. Doktor yung employer mo? Dentista po siya sa King Faisal. Halos magkakilala ho mga doktor sa King Faisal tsaka sa King Khalid ho. Sabi niya, marami akong konekta, sabi niya. Kayang-kaya kong paalisin ng kapatid mo, sabi niya. Natakot ho ako dahil marami rin utang yung kapatid ko.
So, ganun pala ka-influensya ang iyong employer. Ngayon, ang katanungan, paano ka nakabalik dito sa Pilipinas? Sasagutin po yan ang ating panauhin sa pagbabalik po ng My OFW Story. Nagbabalik po ang My OFW Story. Teresa Ignacio, paano ka nakabalik dito sa Pilipinas? I-influential ang iyong amo. Nung dalhin po niya ako sa Polo, para pumirma po ako ng final settlement namin, sabi ko sa sarili ko, once na makarating ako sa Philippine Embassy, hindi na ako babalik sa bahay ng amo ko. Alam ko kasi nila, alam ko ho, January 2 ang uwi ko. Ang kinuha ho niyang ticket is January 9. Non-refundable pa. Dahil bayad ho ako sa kanya ng 6 na buwan, yun ho ang ginastos niya pambili ng ticket ko. December 30 ho, hindi na ho ako bumalik. Nasa Polo na ho ako noon. Tapos sabi ng mga officer sa Polo, nag-i-email lagi ang kapatid mo. Hinihintay ka nila ng January 2. Sabi niya. Gusto mo pa bang bumalik sa amo mo? Sabi niya. Hindi na po, ma'am. Sabi ko, kahit na walang-wala na ako, uuwi na lang ako. Kaya curious lang ako, bakit lagi nilang tinatanong sa'yo kung babalik ka pa sa amo mo? Para bang ayaw ka nilang pauwi sa Pilipinas, itong mga kawani ng embahada? Hindi ko po alam. Lagi pong ganyan ang ano nila. Sabi ko nga, tinawagan ko po ang isa sa Apollo doon na pwede ho ba makuha niyo ng custody ko? Kasi pagod na talaga ako sa amo ko. Nung dinala ka sa Philippine Embassy sa Polo Office, isinoli yung iyong passport at saka ikama? Hindi po. Ang dala-dala lang po ng amo ko is ticket at saka po yung passport ko. Yung ikama iniwan niya po sa bahay. Kailangan ho ang ikama pagka lalabas ka ng country ng Riyadh. Sabi ko, paano niyan kung hindi niya ibigay yun? Hindi ako makakawalis ulit sa Riyadh. Sino nagbayad ng ticket mo? Ako rin po. Saan ka kumuha ng pera mo? Yung 6 months na pinambayad ko po sa kanya, yun po ang ginamit yung pambili ng ticket ko. So, bali, parang quits na lang kayo, parang gano'n? Opo. Nagtatanong po ang Philippine Embassy kung binigay po sa akin ang sweldo ko. Sabi ko, hindi po. Hindi, yung totoo, sabi niya, hindi po talaga. Ba't ka nakapirma sa payroll? Sinabi niya po sa akin, kung hindi ako pipirma sa payroll, hindi ako makakauwi. Sa kagustuhan ko pong umuwi, pumirma na lang ako ng promissory note at saka sa payroll namin. So in other words, sino talagang nakatulong sa iyo dito sa Pilipinas? Si Senator Villar po. Lagi po sila nakikipag-communicate sa sa Riyadh, sa Polo. Kung talaga nakuha na po nila ako, kung ano na po ba ang lagay ko. So, ang bali tulong-tulong yan, ang ating pamahalan, ahensya ng ating pamahalan, POA, OWA, Opo. ang Villar Sipag Foundation, at lumapit din ang kapatid mo sa Blas Ople Center, kay Toots Ople, no? Opo. So, yan ay sama-sama hanggang sa mapauwi ka. Opo, noong January 10 po. Hindi ka naman nag-iisip ihabla yung asawa ng iyong employer? Hindi na po. Ang kagustuhan ko lang po talaga ay makauwi na lang. Kasi kung doon po ako, hahabulin ko yung sweldo ko ng 6 na buwan, magtatagal na naman po ako. Iyon ang katanungan hindi ka ba tinulungan ng Polo o ng Embahada para man lang mabawi yung 6 na buwan na hindi pinasahod sa'yo? Hindi na po. Hindi po. So, pumayag ka na rin lang kahit na hindi ka na tinulungan? Opo, basta makauwi lang ako na lang po sa kanya. So, pinagpalit mo na lang yung 6 na buwan mong sweldo dapat para lang makauwi ka? Opo. Ngayon nalaman ko po na pwede pala akong umuwi kahit hindi ko pinirmahan lahat yun. So, mas minabuti mong umuwi na lang sa Pilipinas? Opo. Kaya nung January 10, tumating ka dito? Opo. Then after that, anong tulong na ibinigay sa'yo ng pamahalan o ng Villar Sipag Foundation? Ang tumulong po sa akin ng Villar Foundation po, binigyan niya po ako ng sari-sari store. Hinihintay ko pa po yun sa OWA kasi wala pa po atang pondo ang Pampanga, yung bigasan showcase. Hanggang ngayon wala pa rin po. Hanggang ngayon wala pa rin pondo ang OWA?
Yun nga, yun po daw. Ang Villar Sipag Foundation, Yun. may pondo na. Yun po ang nagbigay sa akin ng pang-umpisa ko po. Okay, so kumusta naman itong negosyong binigay siya ng Villar Sipag Foundation? Ayun po, medyo lumalaki-laki na po ngayon. Kahit pa paano nadadagdagan. Yun po, doon po ako kumukuha ng sa mga pangkabuhay ng konti sa mga anak ko. So, ikumpara mo ngayon yung kasipagan mo dito sa Pilipinas dyan sa negosyong ibinigay sa'yo ng Sipag Foundation sa kasipagan mo sa Riyadh, Saudi Arabia. Dito na lang po ako. Dito ka Kasama ko pa po ang mga anak ko. Tsaka pamilya ko. So, ano ngayon ang ipagbibilin mo sa ating mga nanonood, no? At nanonood sa iyong pagbabahagi ng iyong karanasan yan sa Saudi Arabia? Masarap ang nasa abroad dahil nakakapagpadala ka ng pera. Pero ang lungkot at hirap. Yun ang kapalit niya. Lungkot at hirap. Opo. Ba't ka malungkot pag nasa ibang bansa ka? Siyempre yung mga anak mo malayo, asawa, magulang. Nanaisin mo pa rin bang magtrabaho sa ibang bansa? Kino po. Nadala ka na? Minsan ka lang madala? Opo. Okay. So, anong panghuling habilin sa ating mga kasambahay? Sa mga babae, huwag na kayong mag-abroad. Tama na yung kumakain na tayo ng 3 beses sa araw, kasama pa natin pamilya natin. Yun lang po. Maraming salamat, Teresa, sa binahagi mo sa amin ngayong gabi. Sana ay maging matagumpay ka sa puhunan na ipinagkaloob sa iyo ng Villar Sipag Foundation. Mga kasambahay mo po kayo alis at magbabalik po ang My OFW Story. Maraming salamat sa ating naging panahon ngayong gabi, si Miss Teresa Ignacio. Mga kasambahay, wala namang pong masama sa magiging masipag kung maayos po ang ating at mahusay po ang ating employer. Okay? So, sana po naging aral sa inyo po ang ibinahagi sa atin ni Miss Teresa Ignacio. Mga kasambahay, gusto ko pong pasalamatan si Kuya Daniel Rason at of course sa patnubay po ni Brother Eli Soriano sa pagbibigay po ng napapanahong programang My OFW Story. And of course, gusto ko pong pasalamatan ang ating pong sponsors. Ang naging host po sa ating ngayong gabi, si Mr. and Mrs. Louie and Nats Gamboa. Sila po ang producer at manufacturer po ng Erase Placenta. And of course, Mr. Joke Pua, ang manufacturer po ng Mayor Paint. At yung wala pong pagod na laging tumutulong po sa mga mahihirap, si Calilia Espadago, siya po ang chairperson ng Dagat-Dagatan Council of Leaders. Mga kasambahay, paalalang muli, huwag po kayong makipagsapalaran kung kani-kanino po. Lumapit ko po kayo sa tamang ahensya ng ating pamahalaan na handa naman pong tumulong sa inyo upang hindi po kayo mapahamak. Ako po, si Commissioner William Soriano, dito po sa My OFW Story. Happy weekend. To God be the glory.